Sa mga bundok at dalasdis ng Lanao del Sur, naroon ang lungsod ng Marawi, isang lugar na hindi lamang tanyag dahil sa kagandahan ng kalikasan kundi pati na rin sa mayamang kultura at kasaysayan ng mga Maranao. Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas nito, ang Marawi ay nananatiling simbolo ng katatagan at pag-asa. Ang kwento ng Marawi ay kwento ng mga taong bumangon mula sa mga guho ng digmaan at nagpatuloy sa kanilang laban para sa kapayapaan at kaunlaran. Sa kabila ng madugong nakaraan, ipinakita ng mga tao ng Marawi ang kanilang determinasyon at pagkakaisa sa harap ng hamon. Sa susunod na bahagi, ating susuriin ang mga pangyayari na nagbukas ng isang madugong kabanata sa kanilang kasaysayan at ang kanilang mga hakbang patungo sa rehabilitasyon at pag-unlad. Ang lungsod ng Marawi, matatagpuan sa Lanao del Sur sa Mindanao, ay isang mahalagang sentro ng kultura at kasaysayan ng mga Muslim sa Pilipinas. Ito ay tahanan ng mga Maranao, isang etnikong grupo na mayaman sa tradisyon at sining, na nagtataguyod ng kanilang identidad sa kabila ng mga pagsubok. Ang lungsod ay kilala sa mga natatanging arkitektura, tulad ng mga moske at mga bahay na may intricate designs, na nagpapakita ng kanilang mayamang kultura. Noong ika-23 ng Mayo taong 2017, isang mahalagang pangyayari ang naganap na nagbukas ng madugong kabanata sa kasaysayan ng Marawi. Sinubukan ng mga puwersa ng gobyerno na dakpin si Isnilanhap Island, isang leader ng grupong Abu Sayyaf na konektado sa ISIS. Ang operasyong ito ay nag-trigger ng marahas na laban na hindi lamang nagpasiklab ng galit kundi nagdala rin ng takot at kawalang sigla sa mga residente. Sa mga unang araw ng labanan, ang mga sibilyan ay nahirapan sa masidi at marahas na sagupaan. Ang mga tao ay nagpakita ng tapang at pagkakaisa, subalit ang takot at pangamba ay sumiklab sa kanilang mga puso. Maraming pamilya ang napilitang lumikas, iniiwan ang kanilang mga tahanan, ari-arian, at mga alaala. Ang mga paaralan, moske, at mga tahanan ay naging mga larangan ng digmaan. Ang mga tao ay naghanap ng kanlungan sa mga evacuation center at mga kalapit na bayan, puno ng takot at pangamba para sa kanilang mga mahal sa buhay at kinabukasan. Habang ang labanan ay umuusad, ang mga puwersa ng gobyerno ay naglunsad ng malawakang operasyon upang masugpo ang mga rebelde. Ang mga airstrike at ground assault ng militar ay nagdala ng mas malubhang pinsala hindi lamang sa mga terorista kundi pati na rin sa mga walang kalaban-laban na sibilyan. Ang mga bahay ay nasira, ang mga eskwelahan ay ginawang tanggulan, at ang mga tao ay naiwan sa gitna ng gulo. Ang mga pahayag mula sa mga ahensya ng gobyerno at NGO ay nagpapakita ng matinding pagkasira at pagkasawi ng mga tao. Noong ika-23 ng Oktubre taong 2017, matapos ang 5 buwan ng labanan, idineklara ng gobyerno ng Pilipinas na tapos na ang labanan. Subalit ang tagumpay na ito ay may kasamang napakalaking kapalit. Ang lungsod ng Marawi ay naging isang ghost town, nawasak ang mga estruktura, ang mga kalye ay puno ng debris, at ang mga tao ay naglalakad sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang mga tao ay nawala ng mahal sa buhay, ang mga komunidad ay nawasak, at ang mga pangarap ay tila nawasak din. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang mga pagsisikap sa muling pagtatayo. Nagpulong ang mga lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno, at mga NGO upang magplano ng mga hakbang para sa rehabilitasyon. Subalit, ang proseso ng muling pagtatayo ay hindi naging madali. Maraming mga na-displaced na residente ang nananatiling walang tahanan, at ang kanilang mga pangarap ay tila nawasak din. Ang mga pamahalaan at NGOs ay nagtrabaho upang tulungan ang mga tao, ngunit ang muling pagtatayo ng Marawi ay nangangailangan ng mas maraming oras, pondo, at suporta mula sa iba't ibang sektor. Ang pag-atake sa Marawi ay nagbigay diin sa mga patuloy na isyu ng terorismo at ekstremismo sa Mindanao. Ipinakita nito ang pangangailangan para sa mas malalim na pag-unawa at pagtutulungan upang maiwasan ang ganitong mga insidente sa hinaharap. Nakita rin ng mga tao ang halaga ng pagkakaroon ng isang mas malawak na diskurso tungkol sa kapayapaan, pagkakaisa, at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga komunidad. Sa kabila ng mga hamon, nagpatuloy ang mga tao sa kanilang laban para sa kapayapaan at kaunlaran. Sa mga barangay na unti-unting bumangon, ang mga residente ay nagtutulungan upang maibalik ang kanilang mga komunidad. Ang mga grupo ng kabataan at mga babae ay naging aktibo sa mga proyekto ng rehabilitasyon,
nagtutulungan sa pagbuo ng mga tahanan at paghahanap ng mga kabuhayan. Ngayon, ang Marawi ay unti-unting bumangon mula sa mga guho nito. Ang mga tao ay nagsisilbing inspirasyon sa isa't isa, patuloy na nagtutulungan upang maibalik ang kanilang mga komunidad at masiguro ang mas maliwanag na kinabukasan. Ang mga programang pangkaunlaran at rehabilitasyon ay naglalayong muling buuin ang mga estruktura at mga institusyon, habang ang mga lokal na lider ay nagiging aktibong bahagi ng proseso ng pagpapaunlad. Ang kwento ng Marawi ay kwento ng katatagan, pagkakaisa, at pag-asa. Sa kabila ng madugong nakaraan, ang mga tao ng Marawi ay patuloy na bumangon at nagsusumikap para sa kapayapaan at kaunlaran, na nagiging simbolo ng pag-asa hindi lamang para sa kanilang lungsod kundi pati na rin para sa buong bansa. Sinasalamin nito ang kakayahan ng mga tao na umangat sa kabila ng mga pagsubok at ang kanilang determinasyon na muling buuin ang kanilang mga buhay at komunidad. Sa mga susunod na taon, ang mga proyekto para sa muling pagtatayo at pag-unlad ay naglalayong makapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa mga residente. Ang mga kabataan ay binibigyan ng pagkakataon na makilahok sa mga programa sa edukasyon at pagsasanay, upang mas magkaroon sila ng kakayahan na harapin ang hinaharap. Ang mga lokal na lider at komunidad ay nagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa, sa kabila ng mga hamon na dala ng nakaraan. Habang ang mga tao ng Marawi ay patuloy na bumangon mula sa mga guho, ang kanilang kwento ay nagiging inspirasyon para sa ibang mga komunidad na naapektuhan ng karahasan. Sinasalamin nito ang pag-asa at determinasyon na muling magsimula at ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kinabukasan. Ang kwento ng Marawi ay hindi lamang kwento ng labanan, ito ay kwento ng pag-asa, determinasyon, at ang walang katapusang pagnanais na bumangon at magsimula muli. Ang bawat hakbang patungo sa rehabilitasyon ay isang hakbang patungo sa kapayapaan at kaunlaran para sa lahat. Ang kwento ng Marawi ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pag-asa ay laging naririyan, at ang pagkakaisa ng mga tao ay may kakayahang magdala ng pagbabago at pag-unlad.